Magandang umaga po Pilipinas. Ako po naman si Ricky Rivera at narito po tayo sa ating weekly episode ng The People's Agenda. At kasama ko pa rin, of course, si... Roy Cabonegro po. At syempre may special guest po kami. Walang iba kundi ang ating Medal of Honor awardee. At ngayon, mukhang pipilaot na sa politika. Walang iba po kundi si Colonel Ariel Carobin. Magandang umaga po sa inyo, Jen. Yeah, magandang umaga sa Ay, inyo. General na pala. Magandang umaga sa inyo. Opo. At sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa. Opo, kasi nakilala po kayo ng mga nakaraan bilang colonel di ba? Yun ang pero nag-general na po kayo bago kayo nag-retire. No, ang totoo niyan may posisyon tayo na pang-general, no. I was a brigade commander in Marawi. Isang buwan na yata lang kasi nung nangyari yung Marine standoff na yan binawi nila yung recommendation ko sa DND. So meaning palabas na yung promotion ko na mag-general. I would have been one of the first or the first in my class to be a general. But sabi ko nga hindi 'yon ang plano ng ating Panginoon. Sabi ko nga, I was jolted into my senses. He took away my freedom for me to realize that career is not everything in life. So I have 7 children to take care of. 7 children to prepare for the complexities of life. So as days turned into weeks, weeks turned into months, months into years, I became closer to my children nung na sideline na tayo, no? Na tinanggal, we were stripped of our position, and then I was jailed for 4.5 years. So yun yung mga nakikita ko na God works in so many mysterious ways. He took away my freedom, pero naging close ako sa mga anak ko. Pareho pala tayo, sir. Yeah. 7 yung anak nyo. Yeah. Ako din 7. Ikaw, ilan na? Pampito. Hopefully this year, all of them will be professionals. That's why, ako po, sabi ko nga, hindi naman tayo, aminin ko, nasa comfort zone tayo ngayon, no? Pero hindi naman tayo greedy na gusto natin na, dati wala tayong sariling bahay, no? When I got out of the service, I don't own any house outside Cap. I cannot even buy a brand new car. Pero ngayon, kita mo, through sweat and talagang hard work. Ngayon may bahay ka na, yung mga anak mo can drive their own car. So malaking nabago na at dati sabi ko nung pagka-release ko sa kulungan, we went into a family retreat. Would you believe when we were told na please write down your darkest moments and happiest moments. So, pinabasa yung mga yung sa mga bata, yung isang anak ko nagsabi can you please mention your what's your darkest moment and happiest moment? So, our darkest moments was when our dad was out there in the field because we don't know if he will come back alive or dead in a casket. Happiest moments when our dad was in jail because anytime we wanted him, he was there. We wanted to see him, he was there. Ako nahiya ako dun sa sinulat ko kasi nung tinanong ko, Brad, banggit mo na rin yung sayo. Sabi ko, my happiest moments when I was out there in the field hugging the limelight, always in the news. For a while I thought it was I was doing it for my family, for my children. I was so selfish. It was all for my personal aggrandizement. And my darkest moment, of course, was when I was jailed because my freedom was curtailed. So magkaiba kami ng pero yun nga. Sir, anong mission nyo ngayon? Bakit, why do you decided to go to politics ng 2025? Anong nakikita ninyo? Ganito yan, no? Sabi ko nga, I have seen and felt a lot of sufferings, no? Not only nung nasa labas pa ako, nakikipagyera ako, pero hanggang ngayon, no? Sabi ko nga, nasa comfort zone tayo. Pero pag tinitignan mo, marami pa rin dapat na
maiayos natin dahil Tama. nakikita mo marami pa rin naghihirap, marami pa rin nandiyan pa yung problema sa West Philippine Sea na binubuli ka. And I really felt ba na siguro meron pa akong pwedeng ma-contribute for love of country. It's all sabi ko nga, yung pagmamahal natin sa bansa hindi kayang tumbasan ng pera. Kasi kung inisip ko lang, mag-isip lang ako nung kinilalagyan ko ngayon, wala na. Okay na lang ako, no? Sir, kung aanohin ng Panginoon na kayo ay mapunta sa Senado, anong unang-unang bill ang inyong ipa-file sa Senado? Anyway, automatic naman na yung nabanggit ko kanina na yung modernization ng mga defense and security forces, no? Pero automatic 'yan kasi dati kong galing ako diyan sa nanungkulan tayo, nagserbisyo tayo, sundalo tayo. Pero yung Magna Carta for Women. Bakit yun ang nasa susulong ko. Nakita ko kung paano naghirap yung mother ko noon, kung paano kami itaguyod dahil nagkasakit yung father ko. Nakapagtapos naman kami lahat. At yung misis ko. Kasi nung palagi ko nasa nakipag-gear, nasa labas ako, nakita ko kung gaano kahirap niya na paano niya maitaguyod ba yung mga anak namin. And then, of course, yung mga namatay ba, yung asawa ng mga namatay kong tao. It pains me every time na namamatay na mga sundalo, mga pulis, kasi yung iniwan nila na pamilya, magsasuffer yan. Sir, pabor ba kayo dun sa panukalang batas na magkaroon ng Department of Peace? Hindi ko pa hindi ko pa na-encounter, but pwedeng pwede natin tignan later on kung paano. General, dapat siguro lahat ng nagiging senador ay makakalikasan. So itatanong ko po ito sa inyo, no, dahil maraming interesado rito. Ano po ang tingin ni General Kirubin tungkol sa usapin ng climate change sa Pilipinas at sa usapin ng mining sa Pilipinas? Ang posisyon ko kasi alam mo sabi nga nila, yung natural resources ba is binigay na gift ng ating Panginoon sa atin para mapakinabangan din natin. So lahat ng yan basta responsible ba yung pagkakagawa ng pag-harness o pagkuha natin nung mga resources na yan at magagamit natin, walang problema. Sir, nagkaroon ng sila dating Senador Trillanes, Reform PH. Kayo po ba isasama doon kasama yata si Sir Greg doon, dating Senador Greg Honasan? Kung open sa kanila yung mga reformist na gaya ko, bakit hindi naman, di ba? We have been very consistent, no, sa ating sa posisyon natin na sabi ko nga, wala naman tayong kahit anong bahid ng katiwalian, wala rin tayong naging mga kaso na except doon sa naninindigan tayo sa prinsipyo natin. Yun lang naman. At kung tanungin natin, mga nauna, ang pwede nang nilalagay nung massacre. Involved ako sa massacre. Yun yung binabansag. Very subjective term kasi yan eh. Binabansag sa akin noon kasi lahat na enkwentro ko, nalamangan ko yung kalaban. Subjective yan. Sir, meron ding mga panukala na ipederal ang Pilipinas. Anong take nyo dyan? Alam nyo, marami nag-attempt niyan. Pero sa akin, hindi siya magiging, hindi siya angkop para sa atin. No? In fact, tinanong ko yan dahil yung mga nauna they were going for federalism, ganyan. Nung tinanong ko sila, seryoso ba kayo dyan? Ikaw naman, sabi niya ano lang yan, paraan lang para makaikot kami. Tama. General, niyan, lahat ng laban nyo bilang military man ay napanalo ninyo. Ngayon, na kayo tatakbong senador, sino sa tingin nyo ang kalaban ng Pilipinas? Alam mo,
sabi ko nga, marami tayong dapat na napag-ukulan ng ano no, ng pansin na dapat nagkakaisa tayo. Ang mga kalaban natin ngayon, makikita mo, corruption, no? Tama. Poverty, unemployment, no? Lahat ng mga issues na yan, yan ang parang kalaban natin na dapat tayo nagkakaisa. Yung pagbubuli sa atin ng mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, yan ang dapat natin na pagkaisahan, na yan ang mga tutukan natin ngayon dahil ayan ang matunay na kalaban. Sir, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos magkakaroon ng State of the Nation address next week. 22. Oo, sa 22. Next week ba o Next susunod week. yata? Susunod. Sir, anong gusto niyong ipahiwatig sa kanya kung nanonood siya ngayon? Ano ang dapat lamanin ng kanyang State of the Nation address? Well, mga issues kasi na nakikita nila ngayon, unemployment, yung nagtataasan na presyo ng bilihin. Inflation. Yan yung mga dapat na maipaabot sa mga taong bayan kung paano ba natin to magawaran ng solusyon. May banta daw ganon. Yun yung sabi niya. Mga threats. Oo, i-identify niya yung mga threats. So, para sa inyo, economic yung threat. Pero may real threat ba? Kasi may kumakalat na may gustong patalsikin ng Pangulong Bongbong Marcos. Anong masasabi niyo diyan? Well, sa akin dahil siyempre nanggaling tayo diyan sa ano na yan, no? May dahilan ba? May kausa ba na kung yung mga nagkakaisa sa akin dito na pumunta dito, kadaming general niyan Hindi sana nalaman ko na kung meron. Okay. Maraming salamat. Kasi pakanado, sir, ng mga sindikato ng Pogo, etc. Ng ano. Alam ba ninyo yung nakita ko yung listahan nung pumirma ron mahigit parang 24, 25 na dating chiefs of staff, dating chiefs ng police, ng PNP, ng commandants ng Coast Guard. Sabi ko, baka ako ang threat nila. Sir, last nila lang, no? Sir, anong maipapayo niyo sa ating mga kabataan? Naging Medal of Valor kayo. Ano ang sa tingin ninyo ang dapat nilang gawin para maging successful din sila sa buhay nila? Alam ninyo, palagi ko yung sinasabi, even sa mga kabataan, no? Na ipakita ninyo yung inyong pagmamahal, no, sa ating bansa. Manilbihan kayo. At wag ninyo kasi nag-uumpisa pa kayo sa inyong career o sa buhay ninyo, you always maintain a good name. Ako nung graduate ako 45 years ago, hindi ko nga alam na yung ilalagay ko ron, ang nasa akin lang kasi ito yung magiging guiding principle ko. Ano to? I found out later on, it is Proverbs chapter 22 verse 1. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor than silver and gold. Yan ang palagi kong sinasabi sa mga kabataan, nakakausap ko, mga anak ko, na you always maintain a good name. And when you are given a thing to do what is right and do it always your best. Wow, very nice. Ganda. At maraming, Yan ang tatak kerubin. Yan ang tatak kerubin. Maraming salamat po, General Kerubin. Yan, maraming salamat din sa inyo. Siguro sa susunod nating pagkikita, nandun na kayo sa Senado by next year. Kayo interviewin. Sabi ko, pag pinagkaluban tayo ng ating Panginoon, no, at pahintulutan tayo ng taong bayan na manilbihan uli, samahan ninyo ako sa Senado. Yes po. Dapat. Ngayon po mga kababayan, itong latest episode natin dito sa People's Agenda. Magandang hapon po sa inyo lahat.